Araw Pilipinas, Gambia, Gandao, Pilipinas. For today's latest news update, the United States economy recorded a 4.3% increase in gross domestic product or GDP, marking its fastest growth in nearly 2 years. This growth was mainly driven by strong consumer spending, along with increases in government spending and exports. Experts say that reflects the resilience of the U.S. economy despite challenges like inflation and global uncertainty. However, economists also warn that some of this growth may be temporary, with signs of slower job growth in the labor market. Still, the 4.3% GDP increase remains a positive signal that the economy continues to Na, kali na mo, ngayon pa mga na ta. slowed to a 4-year low, with Oo, gross ma'am, domestic marami product ron. GDP growing by only 4% in the third quarter of 2025. Hindi yung mama nga. Wala ko na ko. Okay. Mahal na, nagaya eh. Sila sir. Okay lang. Panang guro, 100 lang. Mabita lang niya. Mura. Kami sabi. Ay, ta. Ulang ko ni. Gaya. Kahit hindi naman ang kwantos. Oy, bakit ay? Ta, Jemar, mahal naman natin dito dito. Kay Cortana. Hindi na lang kami. Uy, mahal na kayo, no? Lagi rin. Mahal na kayo. Kasi ang kuryente po dali ka, mahal na din kayo. Siyempre, mama. Kanang, ano ba silang tuloan niya? Kamala kayo, no? Kanang, pwede 150 ano ba? Hindi pa nagtitira, ate. Kwenta lang? Oo, kay Mara lang ba? Sa imo, ma'am. Tagpila ni Pachaga. 50 ang bugkos ang na, ma'am. Wala na kayo sa kulit. Ay, wait na! Yes. Wala kayo mga kulito na. Yes. Mahal na dyan. Apektuhan sa mga kulito. Sa uta, maniko eh. Wala kayo sa inyo. Mapalit dyan ka. Sis, halas ba na palit yung order? Yung kanaka. Malagay. Malagay pasaya. Pati ganyan sa kuan, sa merkado, mga ganito mo. Good morning, Pilipinas! Magandang araw, Pilipinas! Dr. Gandao, Pilipinas! Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at kakulangan ng supply ng gasolina sa iba't ibang panig ng mundo, nagtama-tama ang mga leader at eksperto mula sa iba't ibang panig ng bansa, kagaya ng USA, Philippines, Japan, China at Malaysia, sa pandaigdigang pagpupulong upang humanap ng pangmatagalang solusyon sa lumalalang krisis sa enerhiya. Habang patuloy na naaapektuhan ang ekonomiya at kabuhayan ng milyon-milyong mamamayan, umaasa ang mundo na ang pagpupulong na ito ay ang magbubukas ng daan tungo sa matatag at ligtas na kinabukasan sa enerhiya.
In today's contemporary world, countries are more interconnected and dependent on one another. Challenges such as poverty, food insecurity, climate change, and economic instability are no longer concerns of one nation alone, but issues that affect the global community. Because of this, cooperation among nations has become more important than ever. Interstate relations show us that unity, diplomacy, and mutual understanding can create solutions that benefit many people. When countries choose to collaborate instead of compete, they build stronger economies, peaceful relationships, and opportunities for development. And this reminds us that globalization is not only about technology or trade, but also about humanity and shared responsibility. No matter how different nations may be in culture, language, or beliefs, working together can lead to progress, stability, and a better future for everyone. As Helen Keller once said, alone we can do so little, together we can do so much. Sige na, dali na! Ayaw mo paglingi sa camera! Balik. Wala ka. Pag-point sa imo ang papel. Kailan mo ito? Ilaso kayo ito ito, Jun. May Agi, focus naman na nimo ka. Ayaw sa i-focus ako, Sanay. Ano na, may review ba? Anto, Rodrigo, sige, go, may ka. Muna na siya. Unsay chismis ka rong adlaw. Sa gabi ko. 1, 2, 3, go. Action! Go! Go! Sige pa, kay layo pa kaayo, 3 seconds pa. Sige,